Musta, Howie Severino? Hindi ka na nadala. Last year, inilabas mo si Claudio ng Ateneo. Ngayon naman, ilalabas mo kung ano na namang kaikikan tungkol sa martial law at laban kay Marcos. Okay, hindi ka na nadala. Simulan natin. Sa panahon natin ngayon, sa sobrang daming pwedeng pagkunan ng impormasyon, madalas hindi na natin alam kung anong pwedeng paniwalaan. Pero may naalala pa akong panahon kung kailan iilan lang yung pwedeng pagkunan ng balita. At ngayon alam na natin na marami palang hindi totoo. At marami itinago sa taong bayan. Naklantok neneng naman, Howie, meron ka na naman benefit of hindsight. Paano naman mapapatumba ng mosquito press si Marcos? Kahit sino hinayupak hugutin mo noong 1970s, pwede mo sabihin sila nagpabagsak kay Marcos Magpapauso ka na naman ang walang basihan. Maraming salamat, Severino, at pinatunayan nyo na dyan sa GMA7 at ikaw mismo ay walang alam sa historical methodology. Pag mamimili ka ng impormasyon, sisiguraduhin mo na may tinatawag na framework at methodology. Paano mo sasalain ang impormasyon na kukunin mo upang ibigay ang katotohanan na impormasyon. Kung hindi mo alam kung paano sasalain ng impormasyon, kung ano ang tama at kung ano ang mali, hindi kasalanan ni Marcos. Kasalanan mo yan. Bakit? Dahil wala kang alam sa historical methodology at historical framework. Hindi ka pwedeng humugot lang ng impormasyon na kung saan mo lang mapupulot at sasabihin mong ito ang katotohanan. Yang kasinungalingan na ibibigay mo sa dokumentary mo ay magpapatunay na wala kang alam sa history. Ang pintor na si Egay Talusan Fernandez ay nakilala sa kanyang social realist na obra noong panahon ng Batas Militar. May exhibit siya ngayon sa Maynila sa National Commission for Culture and the Arts bilang paggunita sa mga panahon na yon. Alam nyo kung paano gawing bobo ang estudyanteng Filipino. Classic example si Howie Severino. Imbis na i-define mo ang martial law ayon sa saligang batas at imbis na ibigay mo sa kabataan ang political philosophy ng martial law, bibigyan ka ng painting na appeal to the emotions para i-explain o ipaliwanag ang martial law. Ganyang kabobo yung mga hinayupak na nagsasabi ang masama ang martial law. Bakit? Dahil imbes na political philosophy at constitution o saligang batas ang batayan ng martial law, ang ibibigay na batayan ng martial law ay painting ng idiots.